Hi guys! So nasa kalahati na nga tayo ng taon and so far si Itel P55 5G pa din ang pinakamura sa mga 5G phones na available sa Shopee. If you're on a tight budget but need a 5G phone baka makatulong sa'yo ang video na to. Sa packaging okay naman, maayos naman ang pagkakabalot, very tight at walang umaalog unlike yung kay Tecnospark 10C natin dati. This is very good kasi it means intact yung mga items sa loob at walang nagkakauntugan. Kung sakto lang talaga ang budget mo, at least magandang bagay na sinamahan na ni Itel ng free earphone. Pero syempre, mas convenient at okay kung bibili ka ng separate na TWS for this para mas maganda-ganda naman ang sound quality ng music o movies na pinapakinggan o pinapanood mo kasi hindi talaga ganun kaganda ang quality nitong free earphone. Yung free casing nga pala niyan, hindi jelly case. Matigas siya na frosted type at butas yung magkabilang gilid. Ininstalla na din pala nila ng screen protector gaya din dun sa Spark 10C natin. And of course, warranty policy, SIM ejector pin at eto na nga, Itel P55 5G power! Ayan, kitang-kita ang pinagmamalaking 5G and for me lang ha, nagandahan talaga ako sa texture nung back panel niya. So sa charging naman tayo, eto yung power brick niya. Medyo mahaba-haba pero mukhang solid naman yung build quality. Yung cable naman standard ang length. This is how it looks like pag charge ang phone habang naka-off. And it takes about 1 hour and 45 minutes even using a Type-C to Type-C 100 watts cable or yung fast charger ko. Sa akin okay naman na yan, I can't complain. Medyo may pagka-cute ng konti if you charge it nang naka-power on kasi may dynamic bar or display. So ayan, it shows kung fast charger ba ang gamit mo or hindi. Okay, so using its own charger naman, inurasan natin and the result is almost the same. Inabot din ng 1 hour and 43 minutes. Sa gaming, okay naman. Playable siya. Kung i-compare ko nga sa Realme 8 5G, wala naman masyadong difference. Pero take note na hindi naman ako gamer talaga.
Tamang laro-laro lang pag may ekstrang oras. And in my experience, enjoyable din naman itong Itel P55 5G. Lalo na kung hindi naman mabigat yung game. As you can see, okay naman dito sa Call of Duty Mobile. Nagplay ako for 2 straight hours, starting from 100%, and after 2 hours, meron pang natirang 74%. So, not bad for me yung result na yan. Default setting lang ang gamit ko, except that naka-high ang frame rate at naka-off naman ang gyro. Pero, you can turn it on if preferred mo. Wala naman akong napansing delays o lag. Responsive naman yung controls, hindi siya naghahang. Kung i-compare ko siya sa Tecno Spark 10C, lamang ito ng konti kasi pag madami na ang ganap o eksena, smooth pa din siya. Gumawa na lang ako ng separate video for this na mas mahaba-haba just in case you want to check how it is in terms of gameplay. Ilalagay ko lang sa description ng link. Nag-racing din nga pala tayo, and of course, within the duration of this phone sa akin, wala naman ako nakitang issue. But then again, hindi talaga ako gamer, so baka hindi ko lang napapansin. But based on what I experienced so far, okay naman yung mga graphics, enjoyable, and definitely playable siya. So, itest naman natin sa panonood ng video. Itong sample high definition video clip natin ay 1440p. Pero we were able to watch sa setting na 1440p 60 fps. I think yan na ang pinakasagad sa YouTube using this phone. And so far, kayang-kaya naman at very generous naman sa details at enjoyable naman talaga. If ever naman na mag-edit kayo ng ganitong ka-high-res na video using CapCut, kaya niya naman sa maximum setting na 2K or 4K at frame rate na 60 at code rate na high. Pero isang layer lang to ha. So yes, kaya niya naman, ayun nga lang, yung rendering o yung pag-output may katagalan.
Sa calls and messaging, wala naman ako nakitang issue. Please note na bihira ko lang actually magamit yung regular calls and text. Alam mo na, messenger kasi ang gamit ko most of the time. But still, nagkakarinigan naman at real time naman yung dating ng mga messages. Although itong nasa video clip natin ngayon, magkatabi lang siya. In real life scenario, again, wala namang issue so far in 7 months of use. If we are going to use this video clip as a reference, ayan, real time naman ng datingan ng mga text and yung reply. Sa call naman, ayan, swabe lang at nakaka-connect naman siya agad-agad. Ito yung camera user interface at madami siyang options on how to take photos and videos. Meron pa nga yung film or short film feature. Yung parang may nakaredy na template at ang gagawin mo na lang is to take your videos. And of course, andyan pa din yung AI, beauty, portrait at kung ano-ano pa. Pindutin mo lang yung more para lumabas yung menu para sa iba pang klaseng shots niya. Okay, so ito yung iba't ibang sample videos and photos from P55. Take note na kaya niya up to 2K na setting. Of course, meron ding 1080p at 60 FPS. And I can say na lamang siya kay Tecnospark 10C pagdating dito. Ramdam talaga yung setting na 1080p at 60 FPS. Malaking bagay talaga. Of course, hindi naman mawawala yung issue sa focusing. Yung hirap siya mag-focus minsan lalo pag malapitan. Pagdating sa slow-mo, lamang si Tecno 10C ng konti. Kasi dito, napansin ko na hindi maganda ang focusing niya. Gaya nitong nasa video natin na blurred yung black car while in motion. Although, pag maliwanag naman ang environment, okay naman. Gaya nga nitong toy car na nasa light background. Plus, may pagka-automatic din siya. Yung parang slow mo ng iPhone dati na siya na ang nagdidesisyon kung kailan normal speed or kung kailan i-slow mo. Sa photos, walang issue since si user naman ang may control most of the time. Okay, so i-enumerate ko muna yung mga maliliit na bagay na nandito sa phone na mga nagustuhan ko. Una, yung likod niya hindi dumihin. In comparison kay Tecnospark 10C natin dati, sobrang layo ng difference. Isang hawak mo pa lang doon, kapit agad yung mga smudges. Unlike dito kay itel P55 5G na kahit hawak-hawakan mo pa at gamitin, malinis pa din tignan. Third, may iba't ibang camera functions o features like slow-mo, time-lapse, pro setting, at iba pa. At decente din naman ang mga shots niya. Just be creative and resourceful when it comes to lighting and setup, and for sure makaka-achieve ka ng mga magagandang photos and videos. I also find it cute dun sa tunog ng stopwatch. Meron siyang tunog at hindi siya paharang-harang sa screen by default. Meron na ding AI na naka-install automatically. It helps if meron kang gustong ipa-elaborate na function na hindi mo pa kabisado sa phone mo or if you want to simply instruct your phone to do something na tinatamad kang gawin on your own. Or kung bored ka naman masyado, pwede mong gawing trivia and source of your own amusement. Shut down the phone. Your phone will turn off in 15 seconds. Sa battery naman, meron siyang auto stop charging kapag full charge na para mas maalagaan mismo yung battery. At decente din yung kanyang screen recorder. Meron na din siyang mga typical na software features na makikita mo sa mga bagong labas na phones ngayon like hotspot, Bluetooth, screencast at iba pa. So basically, yung mga binanggit kong maliliit na bagay na maganda sa kanya talagang papabor sa'yo kung first time mo pa lang magkaka-smartphone or kung masyado ng luma yung gamit mong phone ngayon gaya nitong Samsung
J7. These features also help if you're going to use your phone as an everyday tool for work or for creative endeavors. It's already stated as a fast charging at 18 watts. Pero if you're coming from a phone with a 33 watt or higher charging capability, syempre mababagalan ka sa charging nito. Pero to be quite honest, tolerable naman siya for me, even yung 2 hours of charging pa nga. It basically depends on where you're coming from. In terms of video editing naman, medyo tiyagaan sa CapCut o KineMaster. Wala din siyang auto brightness, so sipagan mo na lang yung kaka-manual adjust. In my case, hindi naman na-issue ito kasi maski yung Realme 5G ko naman na may auto brightness, hindi ko naman ino-on yung ganong feature kasi nga, oftentimes, ino-override ko din siya kasi hindi nga ako satisfied sa automation niya. So far, 5 lang naman na nakita kong hindi magandang bagay, pero workable pa rin siya at napakadaling solusyonan. We just want to list all that we can since we want to be transparent with you guys. Pero, ang main purpose ko talaga sa pagbili nito ay ang kanyang connectivity o yung 5G niya. So guys, it uses a 5G Express processor, and as you can see sa mga speed test natin kanina, talagang pumapalo naman siya ng pang 5G nga. But we still have to remember na yung performance ng phone nakadepende talaga sa signal nyo. Kung malakas ba ang 5G signal nyo dyan or hindi. Kung malakas, well that's better. Kung hindi naman, baka hindi nyo lang ma-maximize yung pagka 5G niya. However, since mobile phone naman siya, it means nadadala mo naman din to sa iba't ibang lugar, so you might want to consider din ang signal sa mga areas na pinupuntahan mo. Or baka naman mamaya 4G lang yung meron sa inyo pero napakalakas naman pala, o di hindi mo na kailangan to. Anyway, back to my narrative. Isa din sa main purpose ko is to use this as a modem, at yun nga, nagagamit nga siya ng walang issue. Kasi at the moment, may kamahalan pa din ang mga 5G modem ngayon. Ito 4K lang, meron ka ng modem, meron ka pang mobile phone, 'di ba? So ayun lang, as always, it really boils down to your purpose. If ang sole purpose mo lang naman talaga 5G connectivity, I can say that this phone is a legit 5G and it does the job well. However, if ang gusto mo pala naka 5G ka na, the best ang gaming experience, premium ang specs, high quality ang photo and video capability, definitely mahal na yan mga best. Siguro lagpas 10k na yung model ng phone na yan. Pero for a legit 5G phone na mura lang, this one works. Anyway, hanggang dito na lang ang ating video, and I hope nakapagbigay sa inyo ng reference about this ITEL P55 5G. See you in our next video. Bye!